Sabi ko sa inyo talagang ito ang kinakandidato ngayon. Ganito kasi ang logic niyan. Simple lang. Nakikita ninyo naman na nagkasama si Marcos at saka si Lenny. Parang pumapasok doon na parang ito ang magiging kandidato ni Marcos Jr. Pero if you go deeper, dig deeper, hindi po pwede. Una, kung hindi mapagkakatiwalaan si Lenny, mas hindi mapagkakatiwalaan ang isang Marcos. Nakita nyo naman ang pinaka matinding example natin ay yung ginawa niya sa mga Duterte. So kung nagawa niya yun sa isang kaalyado, kapamilya kong tuturing, paano pa kaya doon sa kalaban? Don't tell me okay na sila ni Lenny ngayon. Hindi Kaya, kung titingnan ninyo, si Lenny at nung mga kasama niya, hindi sila nagtitiwala kay Marcos Jr. Ngayon lang yan, pakita lang yan. Lalong-lalo na si Marcos Jr., hindi rin yan magtitiwala kay Lenny. Knowing the fact, yung history na nangyari between them. Kaya, malabo po na mangyari na magiging si Lenny or mga dilawan ang iaangat or itataas ng kamay nitong si Marcos Jr. So, what they are doing now is to find someone, maybe somewhere in the middle, na pwede nilang, alam mo yun, somehow ma-mold nila. Kasi 2028 pa naman, so meron pa silang time na pwedeng i-develop itong tao na ito. And what I'm seeing now, I cannot help but parang maramdaman na parang si Isko nga ito. Nakita ninyo bakit ngayon dati hindi naman nila masyadong kino-cover itong nangyayari sa Maynila o itong si Yorme. Maalala ninyo, hindi naman mas nakukover pa nga si Magalong So ngayon, ito, sabi ko sa inyo halos araw-araw ata or in a week, palagi na nakikita natin si Isko. Biruin ninyo, ito nga lang yung pagsayaw, yung viral song na hawak mo ang beat. I mean, anong sense nito, di ba? Na i-feature mo pa ito? Kasi nga, yun nga, hawak na nila ang beat. Naipasa na ang beat kay Manila Mayor Isko Moreno. 1, 2, 3, hawak mo ang beat, hawak. Kumasa si Yorme sa trending na hawak mo ang beat challenge ng ating traffic tito, Mondi Lopez sa Good Morning Kapatid. Yorme, bilang dancing traffic dito po ng TV5, hinihiling po ng mga kapatid natin. Baka po pwede po may sample lang tayo. Sabayan nyo lang po ko gaya po ng iba namin. So, hawak mo ang beat lang, sir. Para lang masaya dahil celebration natin ito. May libre tayong pamasahe mula kay Yorme. Yorme, gaya lang po kayo. 1, 2, 3. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Dahil libre ang sakay dito. Ang jeepney. Yes, Yorme. Maraming po salamat. Yorme, thank you po. Ayan. Yorme, maraming salamat. Nadali mo ko. May entry rin sa sayawan si dating presidential spokesperson Salvador Panelo. Nag-Michael Jackson siya ng sayawan ang supporter sa Davao City. Kasabay ito ng pagdiriwang ng birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Sabado. So, di ba, meron ding libreng sakay ang QC or yung Pasig, gano'n. Meron din ibang mga libreng sakay, pero bakit si Yorme lang ang fini-feature? Ang unang araw ng libreng sakay sa Maynila, 3,000 piso kada araw ang ibabayad sa mga bumiyahing tsuper. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Dahil libre ang sakay dito. Ang jeepney, yes. Nadali mo ko. Napasayaw kami ni Manila Mayor Isko Moreno sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod. Proyekto ito ng Manila LGU sa gitna ng mataas sa presyo ng petrolyo. 3,000 piso kada araw ang bayad sa bawat kasaling tsuper. Ibinibigay ang kalahati ng halaga bago bumiyahe habang ang kalahati naman ay pagkatapos ng maghapong pag-iikot sa lungsod.
Ayon kay Moreno, 4 na sektor ang masaserbisyonan ng programa. Mga operator, driver, station worker at commuter. Operator, garantisadong may kita, may boundary. Driver, from regular 200, 300 pesos na net niya. At Sa unang dinig, napakaganda. Pero kung pakikinggan mo pa, paano magiging maganda ito kung hindi naman lahat ng tsuper ay mabibigyan? Hindi siya hindi natin masabi na ito ay buong Kamaynilaan ng lahat ng mga tsuper sa Kamaynilaan ay mabibigyan. Lahat naman ng tsuper sa buong Maynila at sa buong Pilipinas apektado eh. But the mere fact na sabi ko nga medyo napapadalas na ang pag-iere kay Yorme ng mga mainstream media, talagang may something talaga ito. Talagang todo. Ngayon pa lang, todo na yung kampanya kay Yorme. Dito po ng TV5, hinihiling po ng mga kapatid natin. Baka po pwede po may sample lang tayo. Sabayin nyo lang po ako gaya po. Diba? Tapos pati yung libreng sakay, I mean, hindi lang naman ang Manila ang may libreng sakay. Sasagutin ng Manila Local Government Unit ang kita ng mga jeepney driver para makapagbigay ng libreng sakay sa commuters. Bahagi ito ng Manila Executive Order No. 14 na layong tulungan ang transport sector dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Nasa 1,400 na tsuper ng jeepney ang target bigyan ng 3,000 piso kada araw para makatulong sa kanilang daily operation. 1,400? 1,400 lang? Ilan yung tao ba sa buong Kamaynilaan? Hindi naman 1,400 lang. So, the mere fact na ito ang mabibigyan, talagang binalita pa talaga sa mainstream media. Alam nyo na itong si Isko ay dinidevelop nila or unti-unti nilang ipinapasok sa algorithm ng mga possible na tatakbo sa 2020. Hindi naman malayong mangyari yan eh. Kasi considering the fact na meron naman naging experience si Isko na tumakbo noong 2022, ang iniisip nila ay pwede na rin ito kasi at least kahit papano pwede natin ito mapagkatiwalaan kesa naman kay Lenny o yung itong sa mga dilawan na ito. Pero sabi ko nga knowing the fact na kung titignan natin yung estilo na nakita natin kay Yorme from time to time, siya din yung mga political butterfly na kung saan dati tuwang-tuwa kay PRRD, dati nung mga sinauna, mga ganun, pero ngayon nakita nyo naman parang nakalimutan na niya. O diba maalala nyo nung 2022, sabi niya kung pwede natin ipasok sa slate natin senador si Duterte, o sabi niya ganun. Pero ngayon nakita nyo na talagang ibang klase. Kagaya nga nitong ginagawa nila dito ngayon, itong diba lumalabas, lagi na naman nilalabas ng media itong si Lovely Granada na ito. Itong mga ginagawa ng media ngayon, kasama na yan sa kanilang plano. Bakit? Of all the personalities na pwede nilang iangat, bakit itong Lovely Granada na ito? Ibig sabihin, ito po ay dinedevelop nila para meron silang gagamiting pang trolling, parang nag-aangat ba sila, nagpapakilala sila ng isang vlogger. Kasi ako hindi ko to kilala Out of nowhere, mas dinami-dami na mga pwedeng or yung mga kilala ng vlogger. Sino ito out of nowhere na lumabas na akala mo naman parang interview dito, interview doon, coverage dito, coverage doon. Hindi naman to kilala to the point na yun? Magdidebate sila ni VP Sara? Pero nakikita ninyo talaga yung attention ng media dito sa taong ito kila Yorme. Talagang may purpose ito Tita, wala tayong rito ha. Sige po. Alright. Ronald Llamas,
Itay. Charot! Itay ko po! Di ba parang very important person ang kanilang touring dito eh. Ronald, Ron, tawag ko. Oh, Itay, oh. Yung interview nila, pipitsugin, hindi ko alam, hindi ko kilala. Sasot. Traidor sa bayan. Yan ang gusto nila na mangyari. Kumbaga, ang cheap naman ng mainstream media, di ba normally ang mainstream media pag vlogger, ano nila yan eh, allergy nila yan kasi nga, kumbaga, sila pinag-aralan nila yan taon, isang degree, kumbaga. Tapos, ang tingin nila sa mga vloggers, mababa kasi hindi naman nila pinag-aralan eh. Kumuha ka lang ng camera, marap ka lang sa computer mo, tapos nagsalisalita ka na, vlogger ka na. Unlike sa kanila. So, for media, para i-cover nila ito, tratuhin nila na parang alam mo yun, nandito, na parang tratuhin nila na very important person. A very uncharacteristic or unfamiliar na move. So dito, masasabi mo na meron talaga silang purpose Go dito. sa bayan. Okay. Attorney Jesus Falsis, si Jess. Go na go tayo! Diba? Ang cheap, ang corny, ang babaw. Ano nakakatawa dun? Ano nakakatuwa sa mga sinasabi niya? Ano yung matutunan ko dun? Ano yung logic doon? In short, very shallow, very cheap para i-entertain nila ito. Anyway, moving on. Ayan, sa Davao. Nakita natin kung gaano kalaki nagulat din si VP sa mga suporta sa kanya at sa mga Duterte na ang daming mga pumunta, mga kilalang mga personalidad. Tila naging kampanya ang araw ng Davao. Nagdatingan sa lungsod ang ilang politiko na nagpahayag ng suporta sa pagtakbong Pangulo ni VP Sara sa 2028. Live mula sa Davao City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Detalye. Biruin ninyo, ito na yung unang pagkakataon, nag-meet sila Atty. Rowena Guanzon at si VP. Jiggy, tila meeting de avance ang nangyaring culminating activity Oo. araw ng Davao nitong Sabado. Isa-isang nagsalita sa entablado ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. May mga pamilyar na mukha sa politika at mga kasalukuyan at dating opisyal ng pamahalaan ang nagsama-sama para suportahan ang kandidatura ni VP Sara. Personal na dumalo sa event sina Vice President Sara Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Kasabay din kasi ito ng ika-81 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi maiwasang mabahira ng politika ang pagtitipon. Ilan sa mga dumating, sina dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon, Congressman Kiko Barzaga, Congressman Leandro Liviste at Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Narito ang kanilang pagpapahayag ng suporta sa kandidatura ni VP Panay mabibigatan, mga nandyan ah. Sara. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Si Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. Wow, heavy. Pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, babalik ang hustisya sa ating bansa, mababawi lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino at lahat ito ay magpapatuloy sa tunay na pagbabago na nilagay ni Rodrigo Duterte sa sambayan ng Pilipino. At Bril, na naging tugon ni VP Sara sa kanyang mga taga-suporta? Jiggy, hindi raw muna iniisip ni VP Sara ang 2028 elections. Uunahin daw muna niyang tulungan ang taong bayan. Talagang Duterte sign ah. Sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin siya sa mga nakisaya sa araw ng Davao at nagpahayag ng suporta sa kanya. Narito ang pahayag ni VP Sara.
I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections, pero hindi ko pa yon pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At Bril, nabalita natin yung nangyari kay dating ES Medialdea sa gitna ng pagdiriwang. Ano ang kabuang detalye nito at kumusta na siya ngayon? Gigi, sumailalim kahapon sa isang medical procedure si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea matapos siyang isugod sa ospital nitong Sabado. Habang nagsasalita si Mijaldea sa Solidarity Walk para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa San Pedro Square, biglang sumama ang kanyang pakiramdam at napatigil sa kanyang pagsasalita sa stage. Grabe, ano? Hindi na nga Sa emotion ba, talagang apektado yung health? niya natapos ang kanyang speech at dinala siya sa ospital. Agad naman siyang inalalayan ng mga kasama niyang personalidad gaya ni Senator Bongo at iba pa nilang kaalyado. Nananawagan si Senator Bongo ng panalangin para sa matagumpay na medical procedures ni Mijaldea. Hindi naman binanggit ng senador ang dahilan kung bakit na ospital si Mijaldea. Yan mo ang latest mula dito sa Davao City. Grabe, no? Talagang magkaibigan, best friend yung dalawang yan. Talagang apektado yung health natin dyan. Tingnan natin 3,000 daw ang supporters na nagtipon para dyan sa birthday celebration ni Tatay Digong. Pero I don't think 3,000 is more than that. Narito ang Agenda Weekend Report ng ating Europe correspondent, Dick Villanueva. Tingnan nga natin kung 3,000. Sa ikalawang pagdiriwang ng kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention sa The Hague, muling tumulak pa Netherlands sa mga Duterte supporters mula sa Paris. Sa biyahe pa lang, kinakantahan na nila ng birthday song si FPRRD. Ang wish ko sa kay PRRD is dapat makalabas siya ng ICC at dapat makauwi siya ng Davao para makapiling naman niya yung pamilya niya. All roads led to The Hague ulit sa pagtitipon ng nasa 3,000 FPRRD supporters mula sa iba't ibang panig ng Europa sa Duterte Street sa The Hague, Netherlands. Makikita sa aking likuran ang tinatayang 20,000 fresh roses sa kaloob ng mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa iba't ibang parte ng Europa at gayon din ang 20,000 mensahe na nakasabit sa barandilya ng Duterte Street na dito lang sa tapat ng detention center. Naghatid ng kanilang birthday wishes sa mga taga-suporta ni FPRRD mula sa UK, Germany, France, Switzerland, mga taga-Davao at Barm. Nagwi-wish ako or kami from Davao City, Germany. Galing kami ng Germany, pero Davao City kami. Happy birthday to Tatay Digong. Ang birthday wish namin, taga United Kingdom, na makalabas si Tatay Digong sa Grabe, galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. detention center. Ang wish ko kay Tatay Digong sa birthday niya is na palagi siyang healthy. Ang pinakaano kay wish niya, the gold Nasaan eh? Digong sa birthday niya is na palagi siyang Parang si Lisa yun, ah. healthy. Ang pinakaano kay wish niya, the gold health ni Tatay Digong at sa makauwi na talaga siya ng Pilipinas. Happy birthday, Tatay Digong! From Paris, France! May kasabay na programa din ang may ang dami, oh. Sug Europe na ginanap sa Malibuild Open Park sa The Hague. Happy birthday, Tatay Digong. Maraming salamat for being the best president that we ever had. And on your birthday, of course, I wish you not just good health, but I wish na makauwi ka na sa Davao City nang sa ganon, makapiling ka na namin. Una nang nagpasalamat si VP Inday Sara sa labis na katapatan at pagmamahal ng grupo sa nakapiit niyang ama dahil sa hinarap na kaso sa ICC na Crimes Against Humanity. Nagpasalamat din si Congressman Paulo Duterte sa mga nag-organisa ng mga selebrasyon ng birthday ni FPRRD sa iba't ibang panig ng bansa at ng buong mundo. Abutin man daw ng ilang kaarawan sa detention facility, panalangin at hiling ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na siya ay maging malakas at makabalik sa Davao. Para sa Agenda Weekend, Dick Villanueva. Wala talagang ibang katulad, no? Sa lahat ng mga nagdaang presidente, walang ibang katulad. Di ba rin ninyo? Birthday, pinagse-celebrate kahit
wala dyan si PRRD sineselebrate. Galing pa sila ng iba't ibang bahagi ng mundo. That love, walang katulad ba sa ibang mga nagdaang administrasyon. Speaking of rally, speaking of gatherings na ganyan, may gatherings din na nangyari sa Amerika na ayaw nila, tutol sila doon sa ginagawa ni Trump. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, sentro ng pagkilos, kondinahin ang Trump administration. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Lai. Grabe naman kasi itong si Trump. Sabi niya noon, tatapusin niya yung gera in one day. Kabaliktaran. Cuevas. Libo-libong nagmarcha sa iba't ibang bahagi ng mundo bilang pakikiisa sa No Kings Rally laban kay US President Donald Trump at mga pulisiya ng kanyang administrasyon, hindi lang sa Estados Unidos, kundi maging sa Rome, Italy at Madrid sa Spain. We can no longer tolerate this situation of war, of disregard for rights, for the Constitution, and of tyranny that prevails everywhere. I'm here to protest against a man that doesn't belong in the White House. He is completely and 100% unqualified. Bit-bit ang mga placard na nagpapakita kay Trump bilang clown at iba pang imahe na simbolo ng korupsyon. Giit ng mga rallyista, kung American dream lang daw ang habol ng Republican President, nasa mali siyang direksyon. Pero habang ipinaglalaban sa kalsada ang kanilang karapatan, nasa West Palm Beach si Trump para mag-golf. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Grabe, News Channel. Grabe, nag-golf lang Ay, anyway, going back to the impeachment ni attorney, ni VP Sara. Yan, paliwanag para dito sa pagliban or hindi pagsipot ni VP Sara. Pero tingnan natin, tanungin pa rin natin si Attorney Poa ng kanyang mga insights at kanyang opinion. Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no requirement for a respondent to appear personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings that was, if I believe, March 22, I think, no? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. No? Mini trial? Oo, and para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. Pero pagdating sa pag-try ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, diba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever you call it, a mini trial, Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report at ito ay na-liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang bibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman dahil wala naman iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner at hindi naman sila nagtatawag dahil hindi naman sila magtatawag ng experts. So ngayon, ang tinasabi nila sila na lang ang magsusuri. Kaya sinasabi ni Luistro na gagawa sila ng mini trial. Abay, Congresswoman Luistro, baka mini pudol ang ibig mo sabihin. Dahil yung mini trial na yan, wala yan sa konstitusyon. Hindi po yan jurisdiction ng House of Representatives. Under Article 9, Section 3, Subparagraph 6, the power to try impeachment cases lies solely on Senado. the Senate. Pero syempre, alam nyo na,
Iba yung administrasyon ngayon, yung mga bawal, yung mga hindi dapat, ginagawa nila yung mga bawal or against sa constitution. Nangyayari. Pwedeng-pwede sa kanila. In fact, isipin nyo in the middle of crisis, instead na tumulong sa bayan natin, ang iniisip nilang pagtulong sa bayan natin, itong impeachment na one-sided. Ibig sabihin, Vice President, billion, tapos yung Presidente, billion to trillion, hindi nila ini-impeach. So, in the middle of this crisis, inuuna pa nila yung impeachment when in fact, tingnan ninyo, may problema sa ayuda. Ayuda, pero pili yung mga nabibigyan. 30,000 mga tempo drivers o temporary, non-franchised o bagong pasok na TNVS drivers ang hindi nakakuha ng ayuda sa gitna ng krisis na dulot ng mataas na presyo ng langis. Paliwanag ng DSWD, ang mga driver na ito ay walang valid na provisional authority at itinago ng kanilang Transportation Network Company o TNC. Karagdagang detalye sa report ni Eden Santos. Humingi ng paumanhin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa libu-libong tempo drivers na hindi isinama sa listahan ng mga tatanggap ng ayuda sa harap ng krisis sanhi ng mataas na presyo ng langis. Sa joint press conference ng Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology, ibinunyag ni Gatchalian na halos 30,000 tempo drivers ang itinago sa kanila ng mga Transportation Network Company. Ang mga TNVS driver na ito Itinago? So ano yung ginawa ng gobyerno para masolusyonan yan? May kapalpakan o syempre tinuturo nila doon sa operator o yung company na itinago daw. Anong gagawin ninyo? Kasi nung panahon ni PRRD, if I remember, pag may mga ganito, pinapagalitan niya. Gagawin yun, sige, bukas na bukas, ipasasara ko yung kumpanya ninyo. Mga ganun ba? Dito, wala. Ganyan lang ba? Hayaan nyo na lang na ganyan. Tapos ang ibabalandra ninyo, sorry? ay naka-onboard sa system ng TNCs pero walang valid na provisional authority. It's another issue altogether and I leave that to LTFRB and DOTR. I believe Secretary Bano is dealing with it. Kasi nga, apparently it's another community of drivers that are in the shadows. Oh, magturuan na sila kung sinong may kasalanan. In fact, nakita ninyo kapag may nag-viral lang na hindi nabigyan dahil sabi nila, nagpumila sila tapos biglang walang pangalan, nakita naman natin na tinulungan ni Gatchalian at binigyan yun sila. Pero paano pag hindi ka mag-viral? Paano pag hindi ka mapansin? Walang nag-video sa'yo o walang nakakaalam? Hindi matutulungan, kailangan mo pala maging mag-viral muna? Nandyan sila, naglilingkod sila, pero hindi sila sinama dun sa listahan. And siguro sa samantaling ko yung pagkakataon na humingi ng paumanhin sa kanila dahil hindi namin alam dahil hindi ibinigay sa amin ng mga TNC nila. Malaki rin ang problema ng DSWD sa mga MC taxi na hindi nakakuha ng ayuda dahil inilagay sila sa service delivery. Napakarami naman naming natisod na sabi nila, grabe, dami nilang palusot, no? Nakita nila yung pangalan nila na nakalista as delivery service. Yung PIMEDES kung tawagin, these are the parcel delivery, the couriers. Ang paulit-ulit nila sinasabi na hindi naman kami courier, we do the back ride, yung angkas type operations, di ba? Kaya tuloy, nandun sila napapunta sa unclaimed. Nangako naman ng LTFRB na iimbestigahan ang mga operator. Kaya naman dahil sa iimbestigan, wala din mangyayari. Diba? Busy sila sa impeachment. Magbibigay sila ng ayuda, palpak. Yung krimen, sabi ni Rimulya, maayos tayo ngayon, walang krimen ngayon, mas tahimik ngayon. Pero ano nangyari? Police, inambush.
Sa malagim na pagpatay sa 5 pulis sa Sheriff Aguac, Maguindanao, tiniyak ngayon ng liderato ng PNP na mabibigyan ng hustisya. Ito pong pag-ambush ang kanilang mga tauhan at puspusa na po yung paghahanap sa mga suspect. Fix Mintax report na yan. Ambush, puspusan, paghahanap, imbestigahan, ano ba naman? Mariing kinundina ng liderato ng Philippine National Police o PNP ang pag-ambush sa mga police personnel sa Sheriff Aguac, Maguindanao na ikinamatay ng 5 police personnel at ikinasugat ng 3 iba pa. Batay sa report, kinilala ang 5 police na namatay sa ambush ng mga hinihinalang local terrorist group na sina Police Staff Sergeant Ahmad Amil Bangsa, Police Corporal Redwan Sahid, Patrolman Kenneth Daril Perocho, Patrolman Alfata Morohom at Patrolman Alrisnal Sibi. Samantalang ang mga sugatan ay sina Police Captain Alfred Gregory, Police Senior Master Sergeant Abubakar Lauban at Police Staff Sergeant Kamurudin Adam na nakatalaga sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Sinabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo na ipinarating na ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang pakikiramay sa pamilyang naulila ng mga napatay na pulis. Alam niyo sa panahon ni PRRD, binibisita ito ni PRRD. Pero ngayon, at pagbibigay ng financial assistance. Sinabi po ng ating Chief PNP at ng Philippine National Police na kinukundina po natin ang ganitong uri ng karahasan sa ating pong PNP personnel sapagkat sinasabi po natin na ito ay hindi lamang pag-atake sa PNP personnel kundi ito ay pag-atake sa peace and order ng buong sambayanan po. Sinabi ni Tuanyo na bibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng 5 pulis. wala yan. Bibigyan ng hustisya o iimbestigahan, wala yan. Ito, speaking of hustisya, tingnan natin maghanda-handa ka. Ikaw Tory ka. 2028 is waving, is coming. Yun naman ang pagbabayad mo ng mga kasalanan mo. Yung mga sinabi mong, hihilain ko yan. Tapos may guts ka na bati-batiin si PRRD, sasabihin trabaho lang. Trabaho lang ba yun? Kasi kung totoong trabaho lang yun, hindi ganun yung hihilain ko yan. Parang hindi tao GM. Parang hindi naging commander-in-chief mo yun Panghuli na lang. Baka meron kang mensahe kay former President Rodrigo Duterte. Kaka-birthday lang. Happy birthday, former President Rodrigo Duterte, sir. Trabaho lang po tayo. Manda-handa ka lang, ewan ko lang sa'yo. Anyway, inireklamo daw itong si Bersamin at saka si Olayvar. Nakapagtataka for mag-isang taon na ata, nung last na sinabi ni Marcos Jr. na mahiya naman kayo. Tapos nung bago magpasko, sabi niya maraming magpapasko sa kulungan, di magiging merry ang Pasko nila. Tapos ito, anong petsa na? Ngayon pa lang ito? Tapos, mangyayari ba? Magagawa ba ni Bersamin at Olayvar ito kung hindi sa approval ni Martin Romualdez na sinabihan nila na hindi raw sangkot si Martin Romualdez? Ng Pangulo na sina dating PLLO Undersecretary Adrian Bersamin at dating DepEd Undersecretary Traigib Olayvar sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Si TJ Mendoza sa detalye. TJ? Baka lang reklamo lang, kunwari yan, pero i-dismiss din yan. Weng naghain ng complaint affidavit ang ilang progresibong grupo laban sa mga umano'y sangkot sa Commitment Insertion Kickback Scheme. Yung progresibong grupo pa palang naghain. Hindi mismo yung, di ba, ang naghahain dyan, sila din lang. Pag halimbawa, yung kalaban nila, sila DOJ, mismong ombudsman, sila naghahain. Pero ito naghahain pala ng reklamo laban kay Bersamin at Olayvar yung mga progresibong grupo, mga dilawan. Dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin Ano daw yan? maging si dating DepEd Undersecretary Traigib Olayvar. Yan ang may kaugnayan sa pagkakasangkot ng dalawa sa maanumalyang flood control projects. Kasama sa complaint affidavit ng grupo ang pagre-rekomenda na mapakasuhan sina Bersamin at Olayvar at maimbestigahan sa posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Ethics of Public Officials at maging grave misconduct.
Nagugat ang mga reklamo sa mga aligasyon ni dating ako Bicol Representative Zaldico na nandadawit sa nakababatang Bersamin bilang bagman umano ng Pangulo. Pinangalanan naman ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo si former DepEd Yusek Traigib Olaybar sa isang pagdinig sa Senado na tumatanggap ng umano'y komisyon sa mga flood control projects, maging sa kickback scheme ng Public Works Department. Una nang itinanggi ng dalawa ang mga alegasyon laban sa kanila. Umaasa naman ang grupo na sana ay ma-actionan na ng ombudsman ang kanilang reklamo. Hindi nila ma-actionan yan. Hawak ni Remulla yan eh. Kala ko yung gobyerno mismo ang naghain, hindi pala. Wala yan. Walang mangyayari dyan. Anyway, ito, yung presidente na naging enforcer o may libreng toll daw. Well, that's good news, pero tingnan natin. Binuksan sa publiko ang bagong segment ng Cavite C5 Link Expressway. Bukod sa mas mabilis na biyahe, libre rin daw ang toll dito. Wow, grabe. Tanungin natin si Marcos kung meron na ba siyang napagawang tulay, kalsada, infrastructures. Sabi nila, meron, ayan Yan ay mga proyekto pa nung nakarang administrasyon. Ngayon lang natapos. Kasi hindi lahat ng proyekto nung nakarang administrasyon ay matatapos in 6 years. Ngayon, ang tanong, meron bang napagawa mismo si Marcos Jr.? Patapos ng kanyang termino Meron ba siyang napagawa something na may pa-proud niya na, ito, proyekto ko to nung administrasyon ko? Yun ang tanong kasi ang ginagawa kaya lahat na lang ng trabaho, naging trabaho na niya kasi naging enforcer, sa DepEd naman pupunta sa DepEd, naging guro, o sa DPWS pupunta naman sa DPWH, naging kontraktor, karpentero at kung ano-ano kasi ang ginagawa niya, yung mga proyekto ng mga ahensya o ng nakarang administrasyon, ginagrab niya na parang sa kanya. Hanggang sa katapusan ng Abril. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ayan. Binisita ni Pangulong Enforcer na. Marcos ang kabubukas lang na Cavite C5 Link Segment 3B. Isa itong connector road na may habang 2 kilometro sa pagitan ng Parañaque at Taguig. At inaasahang dadaanan ng mahigit 36,000 na sasakyan araw-araw. Ayon sa Pangulo, kung dati 1 hour and a half ang ginugugol ng mga motorista, ngayon magiging 15 minutes na lang. Ang sabi sa atin, 15 minutes lamang daw ang biyahe mula dito sa Parañaque patungo dun sa Taguig dahil dito sa bagong bukas na segment ng Cavitex. So ngayon, i-check natin kung ganun lang talaga kabilis ang check nga natin. biyahe. Kaso first day pa lang ngayon, so wala pa masyadong sasakyan. Nakarating na tayo ngayon dito sa Taguig. Umalis tayo sa Parañaque around 2:41 p.m. Nakarating tayo dito 2:47 ng hapon. Lumalabas 6 na minuto lamang yung biyahe natin. Pero kasi kabubukas lang naman ng segment na ito, wala pa tayong kasabay na mga sasakyan. Pero on ordinary days, pag may mga rami ng sasakyan, posible nga na 15 minutes ang biyahe. Napakalaking ginhawa nito, lalo ngayong Holy Week. Libre rin muna ang toll ng buong Abril. Napakalaking bagay yan dahil malaking savings sa oras ng mga commuter. Pangalawa, babawiin din nila yan sa publiko. Alam na natin yan. Sa kaguluhan sa Middle East ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa crudo, sa fuel. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, balak ng pamahalaan na magdagdag pa ng mga bagong highway para makabawas sa konsumo ng langis at iwas trapiko. Marami pa kaming mga ibang bubuksan sa mga susunod na linggo. Bukas kami din ni Sec Banoy, bubuksan din namin yung SILEX, direktiba din ni Pangulo, para mabuksan na natin yung diretsyong link project niyo yan? Hanggang Cabanatuan City. Para yung mga proyekto nyo. Biyahe natin starting ngayong Holy Week, lalo na sa Holy Wednesday, talagang dire-diretso na hanggang Cabanatuan. Ang laki din ng tipid nun. Ang laki din ng tipid sa biyahe, ang laki din ng tipid sa konsumo ng gasolina.
Binabala naman ng Department of Transportation na ipatatawag nila at maaari ring suspindihin ang lisensya ng mga bus company na magpapatupad ng dagdag pasahe. Kasunod ito ng report na merong mga bus na nagtaas singil kahit pa malinaw sa utos ng Pangulo na wala munang fare hike. Makikiusap. Panay positive ang kanilang binabalita. Pero ang totoo niyan, sa totoo, sa ground lang talaga, marami talaga ang nagrereklamo. Kagaya nito, tingnan ninyo. Maximum na pwede namin itong magamit. 3 araw yung maximum na pwede namin itong magamit dahil nga po sa paglobo ng presyo ng petrolyo na hindi po mapigilan ng ating gobyerno dahil walang pangil ang batas para dito sa mga malalaking oil companies. Walang pangil ang ating Pangulo sa mga ganid na mga negosyante ng petrolyo, pero po may pangil ang ating Pangulo sa pag-suspend ng piso na fare increase. So, napaka-unfair. Kung makikita natin, yung mga malalaking negosyante, bilyon-bilyon, 3 bilyon kada araw o mahigit pa ang kinikita. Samantalang kami, piso hanggang 2 piso, regulated. At anytime pwedeng isuspend o pwedeng hindi maaprubahan. Kaya napakaswerte nitong mga negosyante na para bang ang batas talaga ay ginawa lamang para sa kanila. Agree, that's reality. Diba? Ang dali niyang sabihin na, suspended mo na yung fare hike. Ganun ka unfair yung treatment. Tingnan ninyo, dahil dito sa krisis na ito, dati, hit and run ang mga cases. Ngayon, gas and run na. Kung ituring ng mga motorista ang taas presyo sa gasolina. Pero paalala lang mga kapatid, hindi yan rason para magnakaw. Tulad na ng isang MPV driver sa Quezon City na 5,000 piso ng diesel ang pinakarga pero hindi binayaran. Narito ang front. Grabe sasakyan ka tapos wala kang panggas. Report. Ngayong sunod-sunod ang mega oil price hike, kanya-kanyang diskarte ang mga commuter, motorista at tsuper para makatipid sa pagkamahal-mahal na litro ng langis. Pero ito ang hindi dapat gayahing diskarte. Sa Quezon City, nasapul sa CCTV ang multipurpose vehicle na ito sa isang gasolinahan sa barangay Apolonio, Samson. Agad siyang sinalubong ng isang gasboy. Nagpakarga ng diesel ang MPV na abot sa higit 5,000 piso. Pero imbis sa bayaran ng biniling langis, sumibat ang sasakyan. Sinubukan pa siyang habulin ng naka-duty na attendant pero tuluyan itong nakatakas. Kasalukuyan ngayong tinutugis ang driver. Sa Bacolod City naman, nasapul din sa CCTV ang sasakyang ito sa isang gasolinahan. 500 pesos ang pinakarga ng kotse. Pero nang alisin na ang gas pump, tumakas din ang 500 para 500 lang. Pasaway na driver. Natameme na lang ang mga attendant ng gasolinahan nang sumibat ang customer. Ayon sa mga pulis, naplakahan naman ng driver pero tinutugis pa rin hanggang sa ngayon. Grabe yan. Careful at alamin natin yung mga nagpapagas up sa atin. Pwede natin silang i-request yung mga motorista na they should stop the engine kung habang nagagas up. At yun naman talaga ang ginagawa ng palisin ng mga gasoline station. Kung may mga insidente ng pagnanakaw, may kwento rin ng bayanihan sa gitna ng krisis. Sa Las Piñas, nagpa-full tank ang isang motovlogger na si Jawo Motovlog. Umabot sa 7,000 piso ang binayaran niya. Nakasabay niya sa gasolinahan ng isang tricycle driver na nagbibilang ng barya. Maya-maya pa kinunsyaba ng vlogger ang gas attendant para sa isang sorpresa kay manong trike driver. Ma'am, i-full tank niyo itong tricycle. I-full tank nyo pero wag niyo sasabihin na ako yung nagpa-full tank ha. Basta i-full tank nyo lang, sabihin mo tapos bayad ko na ha. Habang kinakargahan ng tricycle, tila na alarma pa si kuya dahil umabot na sa higit 1,000 ang kanyang bayarin. Halagang 140 pesos lang daw kasi ang kanyang ipapakarga. Wala yun tay. Para at least magbiyahe ka na, dire-diretso, di ba? Makakatulong ba yan sa mo sir? Ay, malaking tulong po. Para at least dagdag puhunan. Sir, God bless ha. Mag-ingat po. Ikaw na tiyempo ako kaya swerte ka ha. At bago dumiretso sa pamamasada, di napigilang maging emosyonal ng driver. So saludo kay kuya kasi kahit anong oras ba dyan? 12:00 ng madaling araw, nabiyahe pa rin siya ng tricycle. Tapos imagine nyo yung budget niya, 140 pesos. I mean,
ito, fuel tank ng isang pribadong citizen. Kung ito nagagawa ng isang pribadong citizen, pribadong tao, bakit kaya hindi gawin ito ng ating mga politiko? Alam mo yung kailangan pang magmakaawa, kailangan pa nilang magsalita sa harap, kailangan pa nilang pagantayin yung mga tao, papilahin sa gitna ng init ng araw, magsalita na, parang pera naman ng taong bayan binibigay nila. Pero ito, pribadong tao, sinishare yung blessings. Ba't hindi magawa ng mga politiko ito? Yung sarili nilang pera. Hindi yung galing sa pera ng bayan tapos lumalabas na parang pera nila na kailangan mo pang maghimod po at na magpasalamat. Dito mo makikita yung difference eh. Tayo, nagtulong-tulong tayo na magtulungan. Tapos sila, bulsa ng pera ng bayan. Tapos akala mo kung eto, nasa tao din naman kasi paano ituring itong mga politiko na to eh. Maraming salamat, President Marcos, sa tulong. Hindi naman tulong yun eh. Pera nyo yun. Pera natin yun. Pera ng taong bayan. Etong nangyayari sa crisis na ito, alam nyo, madudoble ito. Madudoble ito, may posibilidad na hindi titigil yung pag-akyat, yung price shock na ito, yung price hike ng oil, gasolina na ito. Bakit kanyo? Kasi sumali na ang Yemen or yung Houthi dito sa gera. At kung titignan natin yung mapa, kung dati yung Strait of Hormuz ang isinara ng Iran, epekto nun global, talagang malaki. Nakita natin, tumaas ng biglaan ang presyo. Ngayon, dahil sumali na ang Yemen, ang Houthi ng Yemen, may posibilidad na isasara naman nila yung isang strait dyan sa may bandang Yemen, yung connected ng Red Sea na yung Bab el Mandab. Isang strait din yan, parang Strait of Hormuz. So, dalawa na. 10% na dumadaan dyan sa Bab el Mandab, tapos 20% doon sa Strait of Hormuz. So, 30%. Globally, kung grabe yung impact doon sa Strait of Hormuz, mas lalo dito, doble. Patay tayo dyan. Sa giyera Israel, Amerika at Iran, ang militanteng grupong Houthi. Dahil dyan, panibagong ruta ng mga oil tanker ang posibleng maapektuhan. Narito ang Frontline News Abroad. Walang patid pa rin ang mga pagsabog sa Iran. Sunod-sunod ang dagundong, mapaumaga o gabi man, mula sa pag-atake ng Israel. Isa sa tinamaan ng airstrike, ang Iran University of Science and Technology, nadamay rin ang 80 residential area. Ang Amerika naman, pinuntirya ang naval vessels ng Iran. Ayon sa Amerika, naghahanda na sila para sa ground operation sa Iran. Sa mas lumalawak pang girian, mas lumalawak na rin ang mga military operations ng Israel sa Lebanon para sugpuin ang militanteng grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Nadamay dyan ang 2 Lebanese journalist na tinamaan ng airstrike. Sa kabila niyan, nakakuha ng backup ang Iran sa kaalyado rin itong militanteng grupong Houthi mula sa bansang Yemen. Nagpakawala sila ng missile sa Israel. Ayon sa Houthi, patuloy ang gagawin nilang pag-atake, lalo na kung may sumaling bansa para pagtulungan ng Iran. Gaganti rin daw sila sa sino mang gagamit sa Red Sea para sa mga nasabing military operation. Ang Red Sea, gaya ng Strait of Hormuz, ay isa sa mahahalagang maritime corridor para sa kalakalan. Nakadugtong ito sa Suez Canal na isa sa critical shipping route sa buong mundo. 10 to 15% ng global trade ang dumaraan dito. Bukod sa Red Sea, una na rin nagbanta ang Iran na kokontrolin ang Bab el Mandeb Strait o ang Gate of Tears. Kung titingnan sa mapa, may kalayuan ng Iran sa Bab el Mandeb Strait. Pero malapit ito sa Yemen na siyang kuta ng militanteng grupong Houthi. Kung pare-parehong tensyonado ang Strait of Hormuz, Red Sea at Bab el Mandeb Strait, pipilayin nito ang ekonomiya ng mundo dahil ang pinaka-apektado, ang langis. Samantala, dumating naman na sa Pakistan ang Foreign Minister ng Egypt at Turkey para pag-usapan ang tungkol sa Iran. Nakatakda ring dumalo dyan ang leader ng Saudi Arabia. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na may negosasyon na ang Amerika sa Iran para itigil ang giyera. Pero, mariin niyang itinanggi ng Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña. Ayan. So, kapag hindi tumigil itong giyera na ito, in a matter of time, talagang
paralisado na ang buong mundo nito. Baka mas matindi pa ito sa pandemic, sa COVID. Kahit na sabihin natin walang lockdown dito, baka may tendency na magkakaroon tayo ng kusang lockdown dito na tayo mismo hindi na lalabas. Bakit? Hindi na natin afford. Taasan na yung mga presyo ng langis dyan. Susunod yung pagkain. Wala na, mahihirapan na tayo dito dulot ng gera na ito na inilunsad ni Trump at ng Israel. So anyway, ayan, break muna tayo. Dito muna tayo sa showbiz talaga ito. Golden buzzer po ito. From the Britain's Got Talent Filipino. Pinoy Pride po tayo dito. Show ng Britain's Got Talent ang Pinoy singer na si Matty Hunyosa. Grabe, no? Matapos Golden buzzer. Golden Buzzer. Pinahanga ni Matty ang mga hurado sa kanyang rendition ng Purple Rain ni Prince. Nakakuha siya ng standing ovation sa live audience na hinimok pa ang mga judge to press the gold. Si Simon Cowell lang naman ang nagbigay ng Wow, grabe. diretso sa semifinals. Dati nang sumali sa singing competitions dito sa Pinas si Matty pero hindi siya nagwagi. 3 taon na siyang nakatira sa Glasgow at nagtatrabaho bilang part-time waiter. Di ba nakakatawa lang? Kasi sa sariling atin, hindi nanalo. Pero sa banyagang lugar, na-appreciate ng banyaga. Nakakatawa kagaya nung si Charis Pempenko. Marami ng paligsahan ang sinalian sa Pilipinas. Hindi pinalad. Pero na-discover siya ng banyaga hanggang sumikat ang sumikat. Ganon din si Arnel Pineda ng dati niyang banda, Zoo, something like that. Pero nakita nyo, kinuha siya ng yung pinalitan niya si Steve Perry. Yun. Ito, biruin ninyo, Simon Cowell ang mag-press ng Golden Buzzer. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. So anyway, ayan, ito, madako tayo dito dahil talaga sa hindi lang sa matinding support, ito kasi talagang kulang na lang kapatid sa kapatid Kaya itong nararamdaman ni Medeldea na ito yung representasyon ng mga emotion ng general Filipino whether or not supporter ka o hindi. Kasi tatay yun Parang tatay mo na rin yun Kumbaga sa tao, makatao ka dapat. Pero nakita ninyo, lahat apektado, umiiyak, emotional, stressed. Kasi nga dito first time in history na nangyayari pala ito. Natin. Ay, walang tunog pero kawawa. Yan, ipag-pray po natin si Atty. Medeldea at gumaling. Tingnan nyo naman. Okay. Kung Leandro, the reality of the issues now. Nating buwis ay napupunta sa interest ng utang. 20% ng binabayad nating buwis ay napupunta sa interest ng utang ng gobyerno o 950 billion pesos sa 2026 budget. Pinalaki taon-taon ang national budget. Pero sa halip na lumakas ang ating ekonomiya, bumagsak ang GDP growth at foreign investment, tumaas ang unemployment at presyo ng mga bilihin at lampas na sa 60 pesos ang $1. At ngayon, idineklara ng gobyerno na tayo ay nasa state of national energy emergency. Pero sa halip na tugunan ng gobyerno ang pagtaas ng presyo ng langis, nagbabayad po tayo ng buwis para sa utang ng gobyerno. Ang paggastos ng gobyerno ay ang problema, hindi ang solusyon. Kaya ang dapat tutukan ay ang pagputol ng mga gastusing hindi kailangan, kabilang ang halos 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, 28 billion pesos sa traveling expenses. Ito kayang itong sa summit na ito, dahil may crisis tayo, pwede kayang i-cancel na lang natin ito? Kasi there's no point Ako, ito, yung punto? Ngayon sa ngayon, kumbaga, ibigay na lang ito sa bansa o kaya, kasi you would imagine,
taghirap na tayo pero magagastos pa tayo ng 22.9 billion para lang mag-impress ng mga bansang pupunta sa bansa natin. The fact na wala tayong sariling langis, refinery, or production ng langis. I mean, ito, yung giyera na to, pag tuloy-tuloy na to, talagang collapse ang mangyayari. Tapos, may ano pa tayo nagagastos ng ganitong mga amount. Yung tama si Kong Leandro dito eh. Magbawas naman tayo ng mga gastusin. Ang halos 23 billion pesos sa pag-host ng ASEAN Summit, 28 billion pesos sa traveling expenses. Grabe. Tinalo pa ng traveling expenses, 27.5 billion pesos. 14 billion pesos sa representation expense. Yung sa ASEAN, 22 billion. 13 billion sa representa. Wow, grabe. 11.6 billion pesos sa confidential and intelligence funds. Grabe. 2.46 billion pesos sa presidential communications Dito lang kay Castro, 2. office. Tignan ninyo, tinalo pa yung budget ni VP. 700 million lang kay sa OVP. Tapos dito, sa PCO na wala namang kwento, panay fake news. At ang bilyon-bilyon piso pang ginagastos para sa social media trolls. At dahil kaya namang magtipid ang gobyerno, aprubahan na rin ang aking panukalang batas na ibaba ang VAT sa 10% upang mapagaan ang pasanin ng taong bayan. Hindi nila aprubahan yan. Hindi nila aprubahan. O, ano bang solusyon dyan talaga sa nangyayari sa Pilipinas ito? Para bumuti ang bayan. Ano ang kailangan para bumuti ang bayan? Mag-resign na si BBM. Yung Same line na, you have to go to the top of it. Mag-resign na siya. He will not resign, so he has 2 years left. Kung may pwedeng gawin ang Pangulong Marcos Jr. sa last 2 years niya para mapabuti ang gobyerno, ano po yun? Number 1, lahat ng mga cabinet secretary na may issue, kagaya dyan mga sa customs, mga ganyan. si Santihen palitan. Ganyan. Tanggalin niya i-vet ng committee na hindi political, di ba? Isa. Tapos si Secretary Vince Dizon should make true his word na kahit si Sandro Marcos ang investigation, iakyat nila sa ombudsman. Number 3, si Sandro Marcos ipa-resign as majority leader kasi nakakasama yun sa image niya. Isa pa, yung budget na yan. Bakit yung may mga ano pa dyan, mga unprogrammed funds? Para ano pa yan? Yan ang source ng pagdanakaw eh. Kasi yung budget talaga, they use that, Karen. They use that to loot our taxpayers' money. Nakakahiya. We're utang ng utang. Deficit spending kayo, I propose walang sweldo ang mga senador, presidente, vice president, senador at congressmen. Walang sweldo. Bakit in Venezuela when they took over, kalahati na lang sweldo nila? Deficit na tayo eh. Tingnan mo yan pag walang sweldo, per diem lang bawat at upo mo dyan, babayaran kung di ba mag 100% na. Naku, mas lalo silang mangungurap niyan kasi wala silang sweldo. Actually, may sweldo na nga sila, nangungurap pa sila. Paano pa kaya pag walang sweldo? Anyways, ayan, ito ang pinagkaiba ng isang PRRD at ng Marcos administration. Yung dalawang klaseng pag-respond ng dalawang pangulo sa pandemic and using that kind of... Yung mga nasa gobyerno. Kino-compare ko lang yung dalawang klaseng pag-respond ng dalawang pangulo sa pandemic and using that kind of situation. Tingnan mo, ngayon, nakikipag-ugnayan tayo sa China, galit na galit tayo. Nakikipag-ugnayan dati sila sa Russia. Ngayon, nakita natin ang vision ng dating administrasyon na yung diplomatic relations natin, hindi natin pwedeng sunugin. Kasi, pag tinanggal natin ng tulay, wala rin tayong pagkukunan eh. Yung ating strong stance against China, yun pala doon din tayo makikiusap later on ng mga gamit. So, kaya ko dinidiscuss ito, this is without politics. Sa isang private citizen at isang doktor na nagsilbi during the last pandemic, nakikita ko yung kaibahan in terms of the response na nakikita natin. Yung belief, yung sense of urgency, yung weekly meeting with regularity,
tuwing alas 4 ng araw, merong si Yusek Berhere magsasalita. At every Friday, tanda ko yan, may meeting sa Malacanang, 8 o'clock ng gabi hanggang gabi. At kailangan may scorecard ka, may checklist ka, na natutupad mo yon. Ngayon, yun yung hinahanap ng taong bayan, yung bilis. Napirmahan na nga yung executive order, may implement po pa in 2 weeks. Kailan pa yun? Di umabot na yung presyo ng... Kaya nga, kalukuhan, no? Minadali, executive order, emergency power, tapos nung okay na, ano nangyari? Gamot at saka ng mga petrolyo products sa langit. So bakit ka pa madali ang executive order para dito kung hindi mo kagad ma-apply? Yung rules of Ang tanga lang, no? Parang tanga the lang. game, wala na yan kasi this is a life and death situation Hindi ka pwede makahintay. Biruin ninyo, first country in the world na nagpasabatas ng energy emergency power. Pero wala naman siyang ginawa. So, ano yung saysay nun? Para saan yun? Malalaman ng buong mundo na meron kang energy emergency power pero wala kang ginawa. And that's what I understand. What a shame, man. And ng Senate kasi hindi nagmamadali ang palasyo in terms of trying to articulate this particular need. Ngayon, dahil ako'y doktor at ang ating papel ay during the COVID task force, nakukumpara natin yung action in terms of the healthcare crisis. Kinukompare ko lang yung dalawang klaseng pag-respond ng dalawang pangulo sa pandemic and using that kind of situation. Tingnan mo, ngayon nakikipag-ugnayan tayo sa China, galit na galit tayo, nakikipag-ugnayan. Di ba nakakatawa lang? Masabi lang na may batas. Tapos, ano yun? So sabi nila may libreng sakay pero ganito yung sasakyan mo. Ay, Ginoo ko. Libreng sakay, ano yan? Wala na ba kayong ibang makita na nakakaya talaga kayo? Anyway, patuloy pa na ganito ang serbisyo ng isang Marcos administration. Patuloy na habang tumatakbo yung araw, buwan, taon, ay nadadagdagan ang mga taong galit. Pagdating ng pagbaban ng Presidenteng Marcos Jr. neto, unlike PRRD na mataas ang rating, bagsak to. Hindi lang bagsak. Kulong.